Yo guys, it's your boy, the boy. Welcome back again sa ating Usapan Episode 6. Meron na naman tayong panibagong guest. Keep watching and enjoy the video. So guys, ito pala yung pang-anim natin na guest. Pakilala ko muna. Hello po, ako nga pala si Kenichi or truck driver sa Japan kung tawagin po. 15 years na po dito sa Japan from Dasmariñas, Cavite. So, kamusta naman yung buhay as a truck driver and yung pamumuhay mo din as a Filipino dito sa Japan? Ito, medyo lumalamig na ngayong panahon. Kasi ito, nakasurvive naman tayo. Bilang truck driver, masaya tong trabaho ko. Una, nakakapagod lang talaga. Pero pag nasanay ka talagang masaya tong trabaho to. Isa kang truck driver dito sa Japan. So, hindi lang pwedeng marunong kang mag-Japanese. Siyempre, dapat marunong ka ding magsulat, magbasa, and mag-intindi sa mga customer mo. Pag once tumatawag sila or may mga order sila. So, sa ganitong trabaho, ano yung mga qualifications para makapasok ka dito sa pagiging truck driver dito sa Japan? Una, syempre, disiplina. Disiplina sa sarili. Disiplina sa trabaho. Tapos, marunong ka syempre magsulat ng hiragana, katakana, kanji. Kasi hindi pa pwedeng di mo sulat yan eh. Tapos, yung marunong ka may pag-usap sa mga customer, lalo na sa pag nagdengwa, kailangan marunong ka dyan ng kego, kung tawagin dito sa Japan, yung mga galang, formal na salita ba. Yun, nag-apply ka ng ikaw lang mag-isa, yung wala kang kasama, yung gagawa ka ng biodata, nakasuits ka pag mag-apply ka sa trabaho. Yun, ang qualification sa pagiging truck driver. Sa akin kasi maraming ibang klaseng rito, truck driver sa Japan, iba-ibang klase. Ako kasi, hindi lang truck driver kasi naghahakot din ako eh. So, kailangan ba, pag once nag-apply ka, since mga foreigner tayo dito sa Japan, di ba naghahanap sila ng mga Japanese level or Japanese na certificate na nagpapatunay na anong level ka na, dapat N1 ka talaga para makapasok ka nito. So, ano ba yun? Meron bang ganun na qualifications na hinahanap nila or wala naman? Alam mo kasi, ako first time ko nga rin narinig yung mga N3, N4 na yun. Pati kahit siya ko nga, hindi nila alam yun eh. Diba? Basta marunong ka lang mag-Japanese. Yung, kahit hindi ka fluent mag-Japanese, marunong mag-Japanese, marunong ka magbasa, magsulat, titignan ka nila, hindi ka man pwedeng basta-basta tanggapin nila. Kasi once na pumasok ka dito sa amin, natanggap ka, i-train ka muna nila ng 3 months. Sa tingin nila, okay itong taong to, doon ka nila gagawin shine. Tulad na nangyari sa akin. So, kumbaga nung nag-apply kaya, buo talaga yung loob mo na papasok ka sa trabahong to. Siyempre, dala-dala mo yung skills and experience mo. So, sa pagtatrabaho mo sa Filipino truck driver dito sa Japan niya, ano yung pinaka-interesting sa trabaho mo? Alam mo, pinaka-interesting bilang truck driver para sa akin pag summer, dadaan ako minsan sa dagat yung sarap tignan ng dagat. Tapos pag winter, nakikita ko yung mga bundok, iba-iba na yung kulay or kulay puti na dahil sa snow. Lalo na pagka autumn. Tapos kung saan ako nakapunta ng mga lugar, yan kakabisado ko yung mga daan. Kung saan yung mga delikadong daan na nalalaman ko, yung pinaka-interesting para sa akin yung pagbiyahe-biyahe ko. Ano ba yung sa tingin mo na, ay, itong season na to, medyo mahihirapan talaga ako nito. Kasi what if winter, so nagsusnow? Ang pinaka-nahirapan ako talaga summer talaga. Yung init dito sa Japan, kukumpara mo sa Philippines, grabe yung init dito. Ayun ang pinaka-ayaw ko. Kahit nag-drive ko na hindi na tumatalab yung aircon. Yung trabaho ko, naghahakot ako ng gulong. Pati yung gulong napakainit. Yun ang pinaka-ayaw kong season dito sa Japan. Pinaka-ayaw ko pa yung fall. May kapunsyo kasi ako eh. Grabe. Naubos ako ng mga isang box na tissue sa isang araw siguro. So, hindi ba mahirap yung as a Filipino truck driver dito sa Japan? Sa una lang ako nahirapan. Kapag may schedule ako na pupuntahan ako, tatawagan ko muna. Siyempre, kinakabahan ako kasi first time kong gagawin yun eh. Pupunta ako sa customer na gantong oras po makakarating po ako dyan. Baka pwede po tanggalin niyo po yung mga nakaharang po na sakyan. Kailangan yun ipapaliwanag mo sa kanya sa dengwa na magalang na formal na Japanese. Kasi pag yung bara-bara lang na Japanese sasabihin, foreigner to grabe magsalita to, 'di ba? Nahirapan talaga ako pero kung maggagambalo ka talagang makakaya mo tong trabaho to. How about naman sa oras? Diba, syempre dito sa Japan, kailangan on time ka talaga. Oo, totoo 'yun. Disiplina. Unang-una sa trabaho tsaka sa sarili mo kasi kung wala kang disiplina sa sarili mo, wala kang disiplina sa trabaho niyan. Dito sa Japan, hindi pa pwede yung late ka eh. Punta ako diyan ng 10, andun ka na. Pero dumating ka ng mga 11, ganun. Pangit sa hapon, lalo na sa Toyota. Kinukuha nila yung mga parts, nagde-deliver silang ganun. Once na yan, na late yan.
lugi yung kumpanya, magbabayad pa sila. O ngayon no, kasi yung Toyota kasi napakalaking company kasi pag once na late yung mga buhin, yung mga product na kailangan ni-assemble, syempre yung factory, mag-aantay din talaga. Yun, totoo yun. Magbabayad pa yung company mo dun sa kumpanya na pinag-deliveran mo kasi dahil sa mewa ko yun. Akaji kagad ang tawag nila dun. Paano yun niya kapag hindi nag-busy, kumbaga hima, hindi gagalaw yung truck, kumbaga walang delivery. Paano yun niya? Para sa akin na bilang shine or regular sa trabaho ko, kahit busy man or hindi busy, parang hindi kami naapektuhan kasi fix na yung sahod namin eh. Fix na eh. At least na-assure mo din yun yan, no? Kasi mas okay talagang secure na yung sahod mo. At least ready na and fixed na yung salary mo. Oo, tama yun. Dati kasi, nung medyo bata-bata pa ako, hindi sa pagmamalit sa hakin dati nag-hacking cashier rin ako. Kasi dyan sa hacking cashier, kahit anong gambaro mo dyan, ang sinasabi ko sa'yo, once na naghima dyan, kukubiin at kukubiin ka. Hindi ko nilalata, kasi doon ako. Tapos nung tumungtong ako ng 30, ganyan, naganap na talaga ako ng stable na trabaho. Kasi gusto ko secure din sahod ko eh. Gusto ko may bonus ako eh. Kahit maghima man, di ba? Hindi ka nakakabahan na, baka makubi ako. Walang ganun. Matanong ko lang niya kung mga ilang oras or gaano kahaba yung binabiyahe mo. Ito, depende sa biyahe Minsan pag Toyota or Gifu, abutin ako niyan, mga lagpas ng hali. Siguro sa isang araw na bumabiyahe ako ng mga 9 hours, ganyan. Paano kapag na traffic ka? Siyempre, hindi talaga maiwasan yung aksidente sa daan. Ano yung dapat gawin? Ewan ko sa iba kung ginagawa nila to Bago ako umalis ng bahay or bago ako umalis ng kaisya, check ko lahat ng daan. Baka may traffic, baka may aksidente. Once na may traffic dito sa dinadaanan ko, mag-iiba ako ng route. Yun ang ginagawa ko. Hindi ako yung basta-basta sakay lang ng sakay. Titignan ko, ay, ano ngayon na traffic ngayon na dahil may aksidente rito. Dapat updated ka din everyday. Hindi lang yung dahil sanay ka na sa rota mo, makinig sa news, weather, kung ano man nangyari. Kung hindi ka updated, hindi ka nag-update, ikaw lang yung malilate. Magalit pa sa'yo yung customer, di ba? Kaya kailangan lagi ka updated. Yun lang maitip ko sa iba. Ako ganito yung ginagawa ko kasi. Kunyari, meron talagang aksidente or traffic, matatagalan ka talaga sa highway. So, ang ginagawa mo nun, tumatawag ka na agad sa customer or sa company mo muna. Tatawag mo na ako sa company ko, sasabihin ko na ganito, may aksidente ganyan. Kung sinabi ng company, tawagan mo yung customer na may aksidente ganyan, so magpasensya ka. Ayun, ang ginagawa, nagpapasensya ako. As a Filipino truck driver dito sa Japan niya, ano yung mga disadvantage and advantage sa pagiging truck driver dito sa Japan? Advantage ko bilang truck driver para sa akin, hindi na ako mag-iisip na, kunyari, yung mga truck, lahat ng klase ng truck, pera lang yung trailer all types of vehicle, kaya ko nasakyan. Tapos, may bonus kami dito sa Kaisya. Medyo malaki-laki yung bonus dito sa Kaisya. Tapos, sobrang mabait ng tao dito. Ang disadvantage ko naman sa pagiging truck driver, medyo mabigat yung trabaho ko eh. Biruin mo sila, nagpo-forklift lang sila. Yung mga nimotsu lang nila o yung mga dala nila, pina-forklift lang nila. Ako kasi, kinakamay ko yan. Yun ang pinaka-disadvantage ko Mahirap yung trabaho ko. Pero sa ngayon niya, syempre 3 years ka na, normal na lang sa'yo yung mga gawain talaga. And then nag-enjoy ka naman, di ba? Tama kayo, nag-enjoy ako. Ayoko na talaga yung summer lang. Yun lang talaga. Ito namang next question niya is about sa salary sa pagiging truck driver dito sa Japan. So, yung mga estimated lang, magkano kaya? Sa akin dito sa company ko, kasi ano kasi regular ako or shine ako, fix ko talaga 30, minsan nagiging 34, 35 yan. Pero sa ibang mga truck driver dito sa Japan, pwede kang kumita rin ng 50, 40, yan. Lalo yung mga malalayo ang biyahe. Yan. Yun naman, sobrang layo naman, hindi ka na talaga uwi sa inyo, isang linggo, hindi ka umuwi sa inyo. Kaya medyo malaki yung mga sahod ng mga ganun truck driver. Sa case ko naman is regular kasi ako, kaya fix lang yung sahod ko, hanggang doon lang yung sahod ko, 30 to 35. Yun nga lang, may bonus ako, 2 times a year. Si Kuya Ken Ichi pala ay isang vlogger din dito sa Japan. Sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho sa truck driver dito sa Japan, panoorin and i-follow nyo po yung page ni Kuya Kenichi. Truck driver sa Japan. Yun. Since vlogger kaya, as a truck driver dito sa Japan, may mga videos ka ba sa loob ng company mo or nagbi-video ka ba habang nagtatrabaho? Meron or wala? Meron. Lalo na sa kaisya ko, sa loob ng kaisya ko. Pag nagpo-forklift ako, pag sumasaya ko ng kung ano ng kikay, yung mga ginagawa ko, yan meron. Pero, bago ko gawin yon, bago ko i-upload yon, may permit ako.
May permiso ako sa Kaisha. Pinakita ko muna yan bago ako nag-upload. Oh, ganito ba, pwede ko ba i-upload to? Nagpo-forklift ako, okay lang ba yan? Ganun. Okay lang. Kyoka ako kung tawagin dito sa Japan. Approval. Approval yon. Yung ano naman, nangyari sa mga customer, pag alam kong hindi talaga pwede rito mag-video, hindi ako nagbe-video doon. Doon na lang sa mga daan-daan. Ang tip ko sa inyo lalo na sa mga kababayan natin dito yung mahilig mag-video sa mga Kaisha, lalo sa mga company, mga Toyota, ganyan. Nako, guys, bago kayo mag-upload yan or bago nyo i-my-day yan, i-check nyo muna sa company nyo kung pwede nyo gawin yan. Kasi guys, sabi ko sa inyo, bawal yan guys, kakasuhan kayo dyan. Maniwala kayo sa hindi. Yun nga, mauna talaga yung approval. Sundin talaga yung mga rules sa company bago mag-video kumbaga. Oo, alam ko na ramdam ko kayo na gusto natin i-flex yung trabaho natin, di ba? Sa akin kasi hindi naman ako may-ari ng company na yun. Sige, mag-video kayo. Pero kung sa akin lang, itanong nyo kung pwede. Kasi once na yan, hindi pa pala po pwede ko i-demanda yan, magbabayad pa kayo. Yan, kaya ingat lang po. Payong kababayan lang po sa mga kaibigan natin dyan. Ano yung ma-advise mo sa mga kababayan natin na gustong maging kagaya mo na isang Filipino truck driver dito sa Japan? Yung ma-advise ko lang muna bago kayo kumuha ng large truck license, kumuha muna kayo ng forklift. Kasi pag wala kayong forklift, wala rin kayo makapag-apply ng truck driver. Makapag-apply kayo ng truck driver, siguro hindi kayo magiging shine. Kung ko lang sa inyo, forklift muna. Kasi karamihan talaga sa Pilipino, automatic yung kinukuha nila. Manual yung kukunin nyo para once nakukuha kayo ng ugatan ng license, hindi na kayo mahirapan. Dahil meron na kayong manual. Matuto tayo magsulat ng hiragana, katakana, kanji, tsaka may pag-usap ng Japanese, kahit hindi fluent yan, basta marunong ka lang magkego. Informal na salita ng Japanese yun. Tsaka yung disiplina sa trabaho, disiplina sa sarili, yan, pinakaunang-una. Tsaka time. Yung sa Japan kasi time is gold. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha kayong kaalaman. And for fresh updates, i-follow nyo na lang din po ako sa aking social media account, link in the description below. For more videos like this, please do consider supporting my channel and see you in my next video.